Sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Laguna, nakatira si Althea, 22 taong gulang, kasama ang kanyang ina na si Luningning at ang ama-amahan na si Mang Ernesto. Ang kanilang bahay ay nasa isang tahimik na kanto, katabi ng mga taniman at mga lumang puno ng mangga. Ang buhay dito ay simple at payapa, puno ng mga paulit-ulit na tanawin at kwentuhan, mga tsismis sa kapitbahay, ulan sa hapon, at mga kwento sa kusina tungkol sa presyo ng bigas at panahon. Si Althea ay isang estudyante sa kolehiyo sa bayan, at sa mga weekend, halos lagi siyang nasa bahay. Mahilig siyang mag-TikTok, minsang naghahalo ng mga sayaw at mga maikling kwento ng kanyang buhay. Si Nanay Luningning ay isang nurse sa Barangay Health Center, habang si Mang Ernesto naman ay trooper ng jeepney na kilala sa buong bayan dahil sa kanyang disiplina sa pagmamaneho. Sa kabila ng pagiging mahirap, buhay nila ay matatag at puno ng mga simpleng ritual tuwing Biyernes ng gabi. Tuwing Biyernes, pagkatapos ng trabaho, nag-ipon sina Nanay Luningning at Mang Ernesto sa sala. Naghahain si Nanay ng mga atsarang pipino, habang si Mang Ernesto ay nagbubukas ng bote ng lambanog o homemade na alak na gawa sa mga bunga ng bayabas. Nakaupo sila sa lumang sofa, tinatakpan ang mga paa ng kumot, at pinapakinggan ang mga biro at kwento ng jeepney na paulit-ulit na pero palaging nakakatawa. Dito na nagiging malambing si Mang Ernesto, ang dati mahigpit na trooper na kinatatakutan ng mga pasahero. Habang nanonood, nakatingin si Althea mula sa hagdan, tinatangkang unawain ang kakaibang pagbabago sa kanyang ama-amahan, na kahit mahigpit, may pusong malambing. Ngunit higit sa lahat, siya'y tahimik na nanonood. Isang Biyernes ng gabi, umuwi si Althea ng mas maaga dahil sa maulang hapon. Ang hangin ay may amoy ng basa na lupa at sariwang dahon ng sampalok. Nang dumaan siya sa sala, narinig niya ang pamilyar na tawa ni Mang Ernesto at ang tunog ng lighter, habang nagkukwento siya tungkol sa isang beses na na-stranded siya sa highway kasama ang mga pasahero. Napangiti si Nanay Luningning at nagbigay ng mga biro tungkol sa mga panahong iyon. Lahat ay tila normal, parang walang kakaiba. Pagkatapos, pumasok si Althea sa kanyang kwarto. Naka-flannel shirt siyang kulay pastel pink, at suot ang maikling cotton shorts na bahagyang nagpapakita ng kanyang mga hita. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maluwag at may bahagyang shimmer ng vanilla lip balm ang kanyang mga labi. Gustong-gusto niyang maging komportable sa bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsubok na matulog, hindi siya makatulog, naririnig pa rin niya ang mga boses ni Mang Ernesto na patuloy na nagkukwento sa sala, habang si Nanay ay tila matagal nang natutulog. Biglang narinig ni Althea ang mahinang pagkatok sa kanyang pinto, dahan-dahan ngunit tiyak. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang anino ni Mang Ernesto, nakatayo sa gilid ng pintuan, bahagyang nakayuko ang ulo. Gala, nandito ako, mahina niyang bulong, na parang may pag-aalinlangan sa bawat salita. Sa loob ni Althea, tumigil ang oras, hindi niya alam kung bakit hindi niya sinabi na nagkamali siya ng pintuan. Dahan-dahang lumapit si Mang Ernesto, umupo sa gilid ng kama, at huminga ng maluwag na parabang nakatagpo siya ng pahingahan. Ang kanyang kamay ay halos humawak sa hita ni Althea, kaya hindi niya maiwasang manginig. Sa malabong ilaw mula sa bintana, hindi niya makita ang mukha ni Althea. Val, bakit parang amoy tagsibol ang hangin? Mahina niyang sambit na may bahid ng pagkamatamlay, napabilis ang tibok ng puso ni Althea. Ramdam niya ang halo ng takot, kuryosidad, at kakaibang kapangyarihan. Alam niyang kaya niyang itigil ito sa isang salita, ngunit hindi niya gusto. Hinawakan niya ang kumot ng bahagya upang itakip ang kanyang mga hita at dahan-dahang hinipo ang kamay ni Mang Ernesto. Hindi siya sinusukuan nito, pagod ka ba? Tanong niya na may halong lambing at kalakasan. Sobrang pagod. Mula umaga hanggang gabi, pero kapag nandito ka, parang nawawala lahat ng pagod, sagot ni Mang Ernesto. Sa mga sandaling iyon, para bang si Althea ay isang manonood sa sarili niyang buhay, isang aktres sa isang kakaibang palabas. Humiga si Mang Ernesto sa tabi niya, hindi man lang hinawakan, ngunit ramdam ang init ng kanyang hininga sa liig ni Althea. Nasa dilim pa rin sila nang dahan-dahang lumapit siya, humawak sa kumot at nilapatan ng kanyang kamay ang kamay ni Mang Ernesto, na tila may kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Nagbago ka ba? Parang mas malambot ka, iba na, mahina niyang bulong. Ang mga daliri ni Mang Ernesto ay dumampi sa tela ng kumot, isang simpleng galaw na puno ng tensyon. Baka naman pagod ka lang, Val, sagot ni Althea. Sabay ngiti, humiga siya ng malapit, at habang nakabukas pa rin ang mga mata niya,
hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Ngunit nang bumalik ang kanyang tingin kay Mang Ernesto, nakita niya ang isang lalaking hindi pa niya nakikilala, isang lalaking maihalong takot at pagnanasa. Ngunit bigla, may kumatok sa pinto, nagulat silang dalawa. Lumindol ang kilos ni Mang Ernesto, at agad siyang tumayo, parang nahuli sa akto. Siguro si nanay, mahina niyang sabi. Walang sagot si Althea, ngunit alam nilang pareho kung ano ang nangyayari. Sa isang iglap, nagbalik sa dati ang katahimikan ng bahay. Ngunit para kay Althea, ang gabi ay simula pa lamang ng isang lihim na kwento. Isang lihim na magbabago ng lahat sa buhay nila. Ilang araw ang lumipas, bumalik ang buhay sa Laguna sa dati nitong ritual. Ang amoy ng nilutong sinigang sa umaga, ang ingay ng mga jeep na dumadaan sa kahabaan ng kalsada, at ang mga kwentuhan ng kapitbahay sa palengke. Ngunit sa loob ng bahay ni na Althea, may hindi maipaliwanag na tensyon na naglalaro sa hangin. Isang Sabado ng hapon, nakaupo si Althea sa gilid ng bintana sa kanilang sala, nakasuot ng simpleng puting blouse na bahagyang nakalantad ang balikat, at shorts na gawa sa malambot na tela na may mga bulaklak na disenyo. Ang kanyang mga paa ay nakalapat sa sahig, nakasuot ng mga slipper na may bulaklak na tela. Ang kanyang buhok ay maluwag at bahagyang kulot, na para bang sinasadya niyang hindi ito ayusin ng husto. Sa kanyang mga labi, may makintab na lip balm na maihalong amoy ng mangga. Hindi man masyadong halata, ngunit nakakaakit. Sa kabilang dulo ng sala, nakaupo si Mang Ernesto sa kanyang paboritong upuan. Nakasuot ng simpleng polo na may mga puting guhit at maong na pantalon na medyo luma na pero malinis. Kakaiba ang kanyang mukha, hindi tulad ng dati niyang seryosong anyo bilang trooper, kundi may bahid ng pag-aalala at pag-aalinlangan. Althea, napapansin ko lang, pangungusap ni Mang Ernesto, na may tinig na bahagyang nanginginig. Parang iba na ang tingin mo sa akin. Napangiti si Althea, ngunit hindi ito ang tipong masaya. Isang ngiting may halong hiwaga, kasi nga, Tito Ernie, hindi na ako bata. Hindi na kita tinitingnan tulad ng dati, sagot niya, habang unti-unting inaayos ang kanyang sinturon na may maliit na kwintas ng perlas na bumabalot sa kanyang pulso. Nakikita ko na ang lalaking nasa likod ng trooper ng jeep, napailing si Mang Ernesto, pero hindi niya inalis ang tingin kay Althea. Masyado kang mabilis lumaki, anak. Parang kailan lang, naglalaro ka pa sa bakura namin, ngayon, eto ka, nagmumukha ng isang dalaga na nagtatago ng lihim. Lihim lang ba? Bungad ni Althea, na may bahid ng pagsubok sa kanyang tinig. O baka naman may gusto kang sabihin, napahinto si Mang Ernesto, bigla siyang tumingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mga tuhod, tila nag-iisip kung ano ang tama at mali. Althea, alam mo naman, mahirap ang mundo natin. Kung ano ang tama para sa iba, baka hindi para sa atin, pero paano kung ang tama ay hindi sapat? Tanong ni Althea, habang unti-unting inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Paano kung ang tama ay yung tinatago nating mga damdamin? Napatingin si Mang Ernesto sa kanya, mga mata ay puno ng kalituhan at pagsubok. Althea, hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong dalhin ito. Napabuntong hininga si Althea, at dahan-dahang tumayo. Tito Ernie, hindi ito laro. Hindi ito biro. Pero hindi rin ako lalayo. Hindi pa. Hanggang dito na lang ba tayo, o susubukan nating baguhin ang kwento? Biglang umikot ang ulo ni Mang Ernesto, tila pinag-iisipan ang bawat salita. Althea, may nararamdaman din ako, pero hindi ko alam kung ano ang tama. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Biglang pumailan lang ang mga mata ni Althea, na parang may apoy na nagsisimulang sumiklab sa loob niya. Simulan na natin ang bagong kabanata. Sa sandaling iyon, parang nag-iba ang hangin sa silid. Ang tahimik na sala ay naging entablado ng isang lihim na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng pagnanais, takot, at pag-asa. Ngunit nang tumakbo ang mga mata ni Mang Ernesto sa pintuan, napansin niyang may nakasilip sa likuran, isang aninong nanonood mula sa dilim. Isang misteryo ang unti-unting sumisingit sa kanilang kwento. Sino siya? At ano ang kanyang ugnayan sa kakaibang tensyon sa loob ng bahay? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata. Isang gabi ng Linggo sa bayan ng Liliw, tahimik ang paligid maliban sa malamyos na huni ng mga kuliglig na tila bumabalot sa malamig na hangin. Sa loob ng maliit na bahay ni na Althea, nagbago ang lahat ng dati payapang eksena. Nakasuot si Althea ng isang mahabang nightgown na kulay lavanda, gawa sa manipis na tela na bahagyang bumabalot sa kanyang mga balikat at nagpapakita ng linya ng kanyang leg. Ang kanyang mga paa ay hubad, ang mga kuko ay pininturahan ng mahinang pink,
at ang kanyang buhok ay maluwag na bumabalot sa gilid ng kanyang mukha, na para bang sinasadya ang kaakit-akit na pagkakalat nito. Sa kabilang kwarto, si Mang Ernesto ay nakaupo sa kanyang upuan, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at itim na jogging pants. Ang kanyang mukha ay tila naglalaman ng mabigat na mga saloobin, mga mata na puno ng pagsisiyasat at pag-aalalang matagal nang tinatago. Minsan niyang pinisil ang kanyang mga daliri, na tila naglalaban sa pagitan ng pagnanais at takot. Tumayo si Mang Ernesto, dahan-dahang nilakad papunta sa kwarto ni Althea. Pumailan lang ang kanyang mga mata sa mga detalyeng hindi niya dati napapansin, ang mahinang liwanag mula sa lampara na nagpapahiwatig ng init sa loob ng kwarto, ang malumanay na samyo ng strawberry lotion na nagpapalambot sa hangin. Nang makarating siya sa pinto, bahagyang binuksan ito, at pinasok ang kanyang ulo. Hindi ka patulog, ha? Tanong niya ng mahina, na maihalong pag-aalala at pag-asa. Humarap si Althea, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Hindi pa, Tito Ernie, sagot niya, na may bahagyang ngiti na tila nag-udyok ng isang lihim. Dahan-dahang pumasok si Mang Ernesto sa loob, umupo sa gilid ng kama, at tumingin sa kanya ng matagal. Althea, hindi ko maintindihan kung ano ito sa atin, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Humagod si Althea. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa mga kamay ni Mang Ernesto, na parang nagsasabing, narito ako. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, at sa loob ng mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng suliranin. Althea, bulong ni Mang Ernesto, bakit parang palaging mailinyang ipinagbabawal na nilalampasan natin? Napangiti si Althea ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa mga anino ng silid. Siguro kasi, Tito, ang buhay ay parang sinehan dito sa Liliw, mga eksenang paulit-ulit, pero may mga sandali na gusto mong baguhin ang kwento. Dumampi ang kanyang mga labi sa pisngi ni Mang Ernesto, isang halik na puno ng pangakong hindi pa handang sabihin. Ngunit bago pa man lumalim ang gabi, may narinig silang yabag sa labas ng pinto, isang malakas at hindi inaasahang tunog na nagpaalala sa kanila na may mga mata at tainga sa kanilang paligid. Althea, may tao sa labas, mahina niyang sabi. Habang mabilis na bumangon, tumayo rin si Althea, nanginginig ang mga kamay ngunit matatag ang loob. Sino kaya iyon? At bakit tila palaging may sumusubaybay sa atin? Sa dilim ng gabi, ang kanilang mga kwento ay tila nagsisimula pa lamang, habang ang tanong na sino ang lihim na nagmamasid sa kanila, ay unti-unting lumalalim. Naghihintay ng sagot sa mga susunod na gabi ng Liliw. Isang maulan at malamig na gabi sa bayan ng Liliw, habang ang patak ng ulan ay marahang bumabagsak sa bubong ng bahay ni na Althea, naramdaman ni Mang Ernesto ang bigat ng kanyang mga iniisip. Nakasuot siya ng itim na jacket na bahagyang basang-basa sa ulan, at ang kanyang mga mata ay naglalaro sa dilim ng labas ng bintana. Sa loob naman, si Althea ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakasuot ng kulay cream na damit na may manipis na strap sa balikat, na sumasayaw ang tela sa bawat bahagyang simoy ng hangin. Ang kanyang mga paa ay nakalapat sa sahig, nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa banig. Biglang kumatok ng malakas ang pinto ng kanilang bahay. Ay, naku! Sino na naman ito? Hindi totoo, baka kapitbahay na naman na nakalimot ng susi, bungad ni Althea, habang pinupulot ang kanyang panyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at pumasok si Mang Ernesto na may dalang payong at basang-basa. Pasensya na, te, hindi ko sinasadya, sabi niya habang tinatanggal ang kanyang jacket. Kung hindi mo sinasadya, bakit parang palaging may eksena sa gabi sa bahay natin? Biro ni Althea, na may ngiting mapang-akit habang inaayos ang buhok niya sa likod ng tenga. Tumawa si Mang Ernesto, ngunit maihalong kaba sa kanyang tinig. Althea, seryoso tayo ngayon. Hindi na ito basta laro. Ang mga nangyayari sa atin ay parang bagyong hindi mo inaasahan, dumarating ng biglaan at hindi mo malaman kung paano haharapin. Ewan ko, Tito Ernie, pero parang gusto ko itong bagyong yan, sagot ni Althea, na may bahid ng kumpiyansa at isang maliit na pahiwatig ng pagsubok sa kanyang mga mata. Naglakad si Mang Ernesto papunta sa sala at umupo sa lumang sofa, habang si Althea ay sumunod at naupo sa tabi niya. Bahagyang nilalapat ang kanyang ulo sa balikat nito. Althea, may nararamdaman akong may nagmamasid sa atin. Hindi lang siya basta taga-baryo. Parang may tinatagong lihim, napatingin si Althea sa kanya, na para bang naghahanap ng kasagutan sa kanyang mga mata. Sino kaya siya, Tito? At ano ang gusto niyang makita? Hindi nila alam na sa labas ng kanilang bintana, sa dilim ng gabi, may isang aninong nakatayo, tahimik na nanonood, ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng kalye.
Ang kanyang mga labi ay nakangiti ng bahagya, tila may alam na lihim na hindi pa handang ibunyag. Ang kwento ni na Althea at Mang Ernesto ay patuloy na lumalalim, puno ng mga tanong na naghihintay ng sagot. At ang aninong ito sa dilim ang magiging susi sa kanilang susunod na kabanata. Sa sumunod na araw, sumikat ang araw sa bayan ng Liliw na may bahagyang ulap, tila nagbabadya ng kakaibang pangyayari. Si Althea ay naglakad sa palengke, suot ang kanyang paboritong blouse na kulay pastel green na may maliliit na borda sa manggas at maong shorts na bahagyang naglalantad ng kanyang mga hita. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng rubber slippers, at ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang maluwag na ponytail na may ilang hibla na nahulog malayang sa kanyang mukha. Sa kanyang mga pulso, may mga makukulay na pulseras, mga alaala ng kanilang mga bakasyon sa probinsya. Habang naglalakad, napansin niya ang mga tingin mula sa mga kapitbahay, may halong pag-usisa at pagkabahala. Hindi niya mapigilan ang pakiramdam na siya isinusubaybayan. Isang matandang tindera na kilala sa bayan, si Aling Nena, ang lumapit sa kanya. Anak, napapansin ko na parang iba ka na nitong mga nakaraang araw. May tinatago ba yung puso mo? Tanong ni Aling Nena, na may ngiti ngunit may halong panghuhula, na pangiti si Althea ng bahagya. Walang anuman, Aling Nena. Siguro, nag-iisip lang ako ng mga bagay na kailangang harapin. Alam mo, anak, sa buhay may mga lihim na kailangang bantayan. Kung minsan, ang mga lihim na iyan ang nagiging dahilan ng pagbabago, pero maaari rin silang maging sumpa, sabi ni Aling Nena, sabay kindat, habang nag-uusap. Hindi nila napansin ang isang lalaking nakaitim na sumunod sa kanila mula sa di kalayuan. Ang lalaki ay may suot na payong, at kahit basa ang kanyang buhok, tila hindi ito alintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Althea, puno ng misteryo at intensyon. Pagbalik ni Althea sa bahay, sinalubong siya ni Mang Ernesto sa pintuan, suot ang puting polo at itim na pantalon. Althea, kailangan nating pag-usapan. Hindi na natin pwedeng baliwalain ang mga nangyayari, ang seryosong sabi niya. Alam ko, Tito Ernie, sagot ni Althea, habang hawak ang kanyang bag, pero parang may mga puwersang mas malakas kaysa sa atin na nakikipaglaro, sa likod ng mga pinto. Sa dilim ng kanilang sala, nakatalikod ang aninong lalaki, tahimik na nakikinig sa bawat salita, naghihintay ng tamang panahon upang kumilos. Ang kanilang kwento ay patuloy na umiikot sa pagitan ng pagnanasa at panganib. At ang misteryosong lalaki na ito ang susi sa susunod na kabanata ng kanilang buhay, isang kabanata na maglalantad ng mga lihim na matagal nang nakatago sa anino ng bayan ng Liliw.